Kasama ang buong pwersa ng Radyo Kapitenyo. Ihatid sa inyo ang mga napapanahon at may init na balita. Iba't ibang issue sa loob at labas ng campus ang pag-uusapan. Komentaryo at mga impormasyon na dapat niyong malaman. Tamang relax na kamustahan at talakayan linggo-linggo. Ang lahat ng yan ihatid sa inyo ng pinabilis, pinalakas at pinatatag. DZSU Radyo Kapitenyo. Matapos ang isang linggong umaatikabong aksyon sa nagdaang University Games 2024, siguradong mataas pa ang adrenaline ng mga atleta. At syempre, nasulit ito ng mga mag-aaral na sumuporta sa kanilang mga colleges at campuses. Ikaw ba, Mariela, nasulit mo ba? Naku, oo naman, Henderson. Hindi kasi ito natuloy last academic year dahil sa sobrang init na panahon. Dahil dyan, mas naging handa at mas pinalakas pa ng ating pamantasan ang U-Games ngayong taon. Tiyak din ako na handa na ang DZSU Radyo Kapitenyo para ihatid sa inyo ang mga maiinit at maaksyong kaganapan. Kaya naman, simulan na natin to. Magandang araw, CVSU. Ako, si Henderson Satsatin, kasama nyo sa paghatid ng mga maaksyon at pinakabagong impormasyong aming nakalap. At ako naman ang kasama niyong hihimay sa mga balitang aming nasagap. Ako, si Mariela Raagas. At ito ang DZSU Radyo Kapitenyo Para sa U-Games 2024 Special Coverage. University Games 2024 matagumpay na inilunsad. Para sa buong detalye, narito si Carla Nalus. Hindi man natuloy ang parade dahil sa lakas ng ulan, tuloy na tuloy pa rin ang pasiklaban ng bawat kolehiyo at satellite campuses ng Cavite State University sa U-Games 2024. Nagbigay ng mensahe sina Professor John Xavier Nepomuceno, Senator Bongo, at ang kinatawan ng Department of Education na sina Sonny Angara at Senator Pia Cayetano na nagbigay diin sa pagpapalakas ng sports. Matapos ang virtual lighting of urn at oath of sportsmanship, opisyal nang binuksan ng University Games na inanunsyo ni Professor John Xavier Nepomuceno. Iba't ibang pakulo naman ang ipinamalas ng mga booths sa nagdaang OrgFest, kabilang ang Booth with the Fur, The Pinnacle, U-Booth Artscapes, Silayan, Xavier, Lighthouse, 7 Books, Layat Likha merchandise at marami pang iba na naghatid ng mga makabuluhang paandar para sa mga mag-aaral. Puno man ng kompetisyon ng mga nagdaang araw, hindi pa rin mawawala ang silakbo sa mukha ng mga mag-aaral ng CVSU sa mga paandar ng University Games 2024. Carla Henriette Nalus para sa DZSU Radyo Kapitenyo. Salamat, Carla. Si Spear pinagharian ng swimming competition. Iyan ang aksyong tinutukan ni Reyka Panganiban. Tikas, kumpiyansa at galing. Ilan lamang yan sa mga katangiang ipinamalas ng mga manlalangoy nitong 8 ng Oktubre. Bilang panimula, sumabak sa isang kapanapanabik na laban sa 200 meters freestyle ang mga kinatawan mula sa iba't ibang kolehiyo at satellite campuses. Para sa unang event, ang 200-meter freestyle, nagbigay ng umaatikabong laban ang mga manlalangoy na sina Sinex Aquino mula sa College of Engineering and Information Technology na nakasungkit ng gintong medalya. Carl James Tronco na nagkamit ng silver mula College of Agriculture, Food, Environment and Natural Resources, habang si Kenneth Lauro ng College of Sports, Physical Education and Recreation naman ang nakakuha ng bronze medal. Pagkatapos ng unang event, wala nang pinalagpas na pagkakataon si Ramacho Julian ng C-Spear para sungkitin ang gintong medalya mula sa 200-meter freestyle. Sinundan naman ito ni Prudente John Luis at Roscoe Janame sa 100-meter backstroke. Samantala, nagbahagi si Ramacho Julian ng kanyang naging paghahanda at karanasan sa kompetisyon. So, naging preparation po namin for this upcoming U-Games ay 3 days training lang po. Dahil po, kulang sa time at wala din pong budget yung college. Ang message ko po sa aspiring mga swimmers ay kahit hindi kaya, kayanin para sa college. Nauna ang C-Spear sa patimpalak na sinundan ng KFNR, habang nasa ikatlong ranggo naman ang Cavite State University 13 Martires Campus.
Natapos ang kompetisyon sa ika-38 event, ang 200-meter individual medley sa ganap na 1:00 ng hapon. Reyka Panganiban para sa DZSU Radyo Kabitenyo. Salamat, Reyka! Athletic competition umarangkada sa U-Games 2024. Balitang ihahatid ni Pauline Canseco. Athletic competitions sa CVSU Games 2024 matagumpay na naisagawa. Tagumpay ang mga naging laban ng mga manlalaro ng athletics sa Cavite State University Games 2024 matapos magwagi sa iba't ibang athletic competitions katulad ng discus throw, triple jump, at iba pa. Una na nga rito sina Jaime Bisay ng Naik at Laikar Ebela ng Sikat Piston na naging dominante sa 100-meter dash. Habang nasungkit naman ni Joshua Velasco ng Naik Dolphins at Barsana ng Cafener Blitzing Bulls ang unang pwesto sa shot put. Samantala, wagi naman si Jonathan Agustin ng Carmona Titans sa 3,000-meter run women finals. Naibulsa rin ni John Trix tumambing ng Naik Dolphins at Jonathan Agustin ng Carmona Titans ang gintong medalya sa 5,000-meter dash. Napasa kamay naman ni Rigolan Gerona ng Sikat Piston at De La Cruz ng CCJ Vanguards ang gintong medalya sa discus throw. Tagumpay ding naiuwi ni na John Ray Busbos ng 13 Golden Martyrs at Rihinia ng Carmona Titans ang unang pwesto sa triple jump men and women finals. Dagdag pa rito na ang kinamali na Dennis Tuzada ng SED Soaring Eagles at Ella May Velasco ng Naik Dolphins ang unang pwesto sa 400-meter dash. Sa huli, matagumpay na naabot ng mga manlalaro ang linya ng pagtatapos sa 3 araw na pagpapamalas ng husay sa athletics. Mula sa CVSU Oval, Pauline Canseco para sa DZSU Radio Kabitenyo. Salamat, Pauline. Ikaw ba, partner, mahilig ka bang mag-Mobile Legends? Naku, hindi ako marunong mag-ML, Mariela. Ayan, samantala, CVSU Bacoor Stingrays dinurog ang SEM's Fearless Knights sa Mobile Legends Tournament. Ulat na bobosesa ni Joel Morales. Sa kasagsagan ng University Games 2024 ngayong Oktubre, dinumog ng mga estudyante mula sa iba't ibang colleges at satellite campuses ang inaabangang Mobile Legends Tournament. Nagtipon-tipon ng mahigit 16 na grupo ng estudyante mula sa iba't ibang satellite campuses at colleges ng Cavite State University upang ipakita ang kanilang husay at galing sa Mobile Legends. Umabante naman sa semifinals ang Bacoor Stingrays, CEMDS Fearless Knights at silang Flaming Phoenix, kung saan nagtuos ang CEMDS Fearless Knights at Bacoor Stingrays para sa Best of 5. Sa final round naman, tuluyan ng naungusan ng Bacoor Stingrays ang CEMDS Fearless Knights sa score na 4-0. Ayon naman kay Mac Gabriel, bilang isang grupo, hindi pa rin naging madali at nakaka-encounter pa rin sila ng struggles sa bawat laro. Joel Morales para sa DZSU Radyo Kabitenyo. Maraming salamat, Jowen. Talaga namang ma-aksyon at nakaka-enjoy ang U-Games ngayong taon. Pakiramdam ko, pati ako hahampasin mo, Mariela. Grabe ka naman, Henderson. Napatalon lang. Pero umaapik po talaga ang bawat laban ng ating mga atleta. Tama ka riyan. Sa kabilang banda, CVSU Imos Heroes dinomina ang table tennis. Malalaman natin yan sa ulat ni Juliana Medina. Puno ng sigawan at palakpakan, ganito nagsimula at natapos ang finals ng larong table tennis noong October 9, 2024. Matagumpay na nag-uwi ang Imos Heroes ng 4 na medalya, bronze medal sa table tennis men's singles A, silver medal sa table tennis men's singles B, bronze medal sa table tennis women's singles B, at silver medal sa table tennis women's doubles. Ayon sa kanila, ang malakas na ulan at kasama nitong mga kidlat sa kasagsagan ng semifinals ay naging malaking problema dahil nawalan sila ng konsentrasyon sa kanilang paglalaro. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makamit ang mga medalya. Sa kabila ng tensyon sa bawat laban, itinatampok ng lahat na ang diwa ng sports ay hindi lamang nakasalalay sa mga medalya, kundi pati na rin ang mga unayang nabuo sa bawat laban.
Sa pagtatapos ng 3 araw ng table tennis, nasubaybayan natin ang hindi matatawarang determinasyon, liksi sa paghagupit ng bola at konsentrasyon ng mga atleta na makamit ang nakararapat na pagpanalo sa University Games 2024. Mula sa CCJ Roof Deck, Liana Carey Medina para sa DZSU, Radyo Kabitenyo. Maraming salamat, Juliana. Mga kalahok ng lawn tennis nagpasiklaban. Yan ang aksyong tututukan ni Neil Francisco. Game, set, match. Ipinamalas ng iba't ibang CVSU campuses at colleges ang kanilang angking galing para sa doubles and singles matches ng lawn tennis ngayong U-Games 2024. Huwaging naiuwi ng C-Spear Warriors ang gintong medalya sa parehong men's singles category. Imus Heroes para sa women's singles A category at Gentry Generals naman sa singles B category. Samantala, tagumpay namang nakamit ng Imus Heroes ang kampyonato sa men's doubles category at Bacoor Stingrays naman sa women's category. Dagdag pa rito, Imus Heroes din ang nagkampyon sa mixed doubles match matapos talunin ang Bacoor Stingrays. Ano lang po, balikan lang po and then stay calm. Kahit makascore yung kalaban, okay lang, at least makakabawi po kami. Ganun. Dagdag pa rito, Siyempre, masaya. Para sa akin, nakakuha ko ng gold. And masaya din ako para sa campus ko kasi may another gold po ulit kami. sa nagdaang 4 na araw na rally sa pagitan ng mga kalahok, ang may init na tapatan ang naging basehan upang malaman kung sino sa kanila ang ace sa lawn tennis. Ngunit ang kanilang matibay na hangaring ipakita ang kanilang husay ay patunay na ang mga Kabsuhenyo ay hindi nagpapatalo. Muli, mula dito sa CVSU Tennis Court, ako nga pala si Neil Francisco mula sa DZSU Radio Kabitenyo. Salamat dihil kamanghamanghang labanan ng mga atleta sa chess tournament naghari sa University Games 2024. Hatid ni Shelo Sabud. Iliyab na determinasyon at matinding konsentrasyon. Iyan ang ipinakita ng mga manlalaro mula sa iba't ibang kolehiyo ng Cavite State University sa naganap na chess tournament itong nakaraang U-Games 2024. Ang 9-round chess tournament na ito na may sistemang Swiss ay nahati sa 4 na board. Sa lalaki mayroong 10 pares kada board na maglalaban-laban, samantalang 8 pares naman sa babae. Sa unang araw ng torneo, bakas sa mga manlalaro ang kanilang determinasyon upang maiuwi ang tagumpay sa kanilang mga sariling kolehiyo. 3 rounds ang kabuuang bilang na nalalaro ng mga atleta sa unang araw. Sa pagpapatuloy naman ng ikalawang araw ng torneo ay sinubok naman ang galing ng mga atleta dahil sa hindi inakasahang pagkakataon. Biglang bumuhos sa malakas na ulan at ang hingin nito ay maaaring makasira sa konsentrasyon ng bawat atleta. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa bawat manlalaro. Ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang mga laro at mas matindi pa ang kanilang naging focus dito. Tinuloy sa ikatlong araw ang huling 2 round kung saan pinarangalan pagkatapos sa mga utak na nagbunyagi. Kasing tikas ng isang hari ang naging pagtayo ni na Lawrence Robert Nova ng CEIT Ravening Tigers, Joe Hansen Linkaspi ng Sems Fearless Knights, Gerald Somait ng Carmona Titans at Reginald Ignatius Nova ng K-Finar Blitzing Bolts sa kanilang pagtanggap ng gintong medalya. Samantalang pinatunayan naman ng mga kababaihan na ang reyna ang isa sa pinakakamalakas sa larangan ng chess. Sa pagdomina ni Jemima Nova ng Cas Blazing Phoenix at ng 3 atleta mula sa CVSU Imus Heroes na sina Kiara Pastores, Almia Lucanlas at Diana May Bernardo. Tapos ang pagpaparangal, aming nakapanayam ang ilan sa mga sumungkit ng gintong medalya. Matagal-tagal na rin po dahil nga po nasuspend yung U-Games mong nakaraang sem. Mas napagandaan ko po lalo ngayon at natuloy po yung pinapangarap kong manalo kasi hindi ko po nakuha itong last U-Games. Mas pinandaan ko po talaga, nag-training po ako ng maigi. Kaya po nakamit po itong goal here. Siguro focus lang. Iset aside yung mga ibang iniisip. Kapag nag-umpisa na yung laro, kaya malapit yung laro, hindi na ako nag-isip na yung chess lang talaga yun.
Sa pagtatapos ng larong chess para sa U-Games 2024, galing sa pag-iisip ng mga estratehiya at nag-uumapaw na dedikasyon ang ipinamalas ng bawat atleta sa paggalaw ng mga piyesa tungo sa pagkapanalo. Mula rito sa CVSU Roll Hall, ako si Shelo Lizal Sagong para sa DZSU, Radio Kabitenyo. Maraming salamat, Shelo. Mga kampiyon ng arnis sa nagdaang University Games, kilalanin. Para sa buong detalye sa Ali Talento, ibalita mo. Bilang parte ng week-long University Games 2024, nagtagisan ng husay sa paghataw at pagpalo ang mga atleta sa arnis mula sa iba't ibang kolehiyo nito lamang Martes, 8 ng Oktubre. Kapansin-pansin ang dedikasyon at tapang ng bawat manlalaro sa bawat hampas at palo ng kanilang mga baston. Matapos ang mahabang labanan ng arnis, matagumpay na nasungkit ng Sikat Pistons ang 33 gold, 4 na silver at 2 bronze medals. Nagmistulang crowd favorite ang nag-iisang kinatawan mula si CJ Vanguards na si Ryan Curiosa dahil sa bawat panalo ay sinasalubong siya ng matinding hiyawan na lalong nagtulak sa kanya upang iwagayway ang bandera ng College of Criminal Justice at mag-uwi ng gintong medalya. Naninibago ako kasi iba yung ambience nitong palarong to kumpara dun sa mga nasalihan kong tournament dati nung high school ako. Kasi yung pakiramdam ko dito sa tournament na to, parang nasa ano na ako nationals o palarong pambansa. Hindi rin nagpahuli ang Bacoor Stingrays na kinagiliwan ng mga manonood dahil sa kanilang matitikas at matatangkad na manlalaro. Matagumpay nilang nasungkit ang 4 na gold, 16 na silver at 8 bronze. Samantala, nag-uwi ang Sems Fearless Knights ng 3 gold at 1 bronze at naggamit naman ng 3 gold, 5 silver at 10 bronze ang Amos Heroes. Bukod pa rito, nagtapos ang CEIT Ravening Tigers na may 1 silver at 1 bronze habang ang KFNR Blitzing Bulls ay nag-uwi ng 2 silver at 2 bronze. Maitatala din ang Said Soaring Eagles na nakasungkit ng 4 na bronze, Naik Dolphins na may 2 bronze at 13 Golden Martyrs na may 1 bronze. Sa kabila ng mainit at matinding labanan, ang mga manlalaro ay nagpakita ng walang kapantay na kahusayan at determinasyon na nagsilbing patunay sa kanilang pagsusumikap at pangarap na makamit ang bawat medalya na nagsisilbing simbolo ng kanilang paglalakbay at pagkakamit ng karangalan sa arnis sa University Games 2024. Sunny Talento para sa DZSU, Radio Kabitenyo. Tunay ngang hindi lang pang academics basta't sports, may ibubuga rin ang mga pagsahenyos. Ang marami pang aksyon at balita sa pagbabalik ng DZSU Radio Kabitenyo. Lakas, tibay, at dedikasyon. Yan ang ilan sa mga katangiang taglay ng mga estudyanteng atletang inyong masasaksihan sa bawat larong handog ng University Games 2024. Handa na ba kayong malaman ang mga naging karanasan at preparasyon ng mga manlalaro? Tutukan ang bawat kaganapan dito lamang sa mas pinalakas at mas pinatatag na Hayag Luntian. Abangan! Talaga namang napakahusay ng ating mga atleta. Alam mo, Mariela, pagpapasok ako ng school, nakikita ko sila. Nagpa-practice sila, nag-ensayo sila, talaga namang napakahusay. Kumbaga, bago pa lamang mag-U-Games, handang-handa na sila. Tama ka yan, Henderson. Ganun sila ka-prepared. Ngayon, balik naman tayo sa balitang U-Games. CVSU Carmona Titans nasungkit ang gintong medalya sa sepak takraw. Lahat ng yan sa pagtutok ni Aaron Corporal. Kasabayang mainit na suporta, nagpamalas na angking lakas at liksi sa sepak takraw ang mga manlalaro noong Martes bilang pagpapatuloy sa University Games 2024. Nagpasiklab ang mga manlalaro mula sa College of Sports, Physical Education and Recreation at CVSU Carmona sa ginanap na finals ng sepak takraw sa University Quadrangle nitong 10 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nakamamanghang nasungkit ng Carmona Titans ang gintong medalya matapos na magwagi kontra si Spear Warriors noong ikatlong set na may score na 15-12.
Inisyal na nanaig ang kampo ng Spear Warriors noong set 1, ngunit agad naman itong nabawi ng Carmona Titans sa sumunod na 2 sets at tagumpay na hinagupit ang kabilang kupunan. Nagpakita ng kagilagilalas na laro ang Titan spiker na si Josh Lihicana na nagpamalas at nagpaula ng spike laban sa kampo ng mga mandirigma. Sa tingin mo, ano yung naging strength mo ngayon sa paglalaro niyo? Yung ano po? Para maging champion? Yung unang-una po, yung Diyos po. Saka yung mga kasamahan ko sa coach, teammates po, nakasama ko lagi. Saka po yung girlfriend ko. Ayon kay Hikana, mas higit pa nilang paiigtingin ang pagtitraining para sa mga susunod na laro ay mapanatili ang kampyonato. Mag-training pa po ng mas maigi po para yung mapanatili po yung kampyonato. Ibinahagi naman ng Spear Warriors captain na si Ronde de la Cruz na kinapo sila sa oras para magplano ng fundamental tactics, ngunit ay higit siyang masaya dahil ito ang huling laro niya bago siya magretiro bilang student athlete. Ayun, sa next batch ng Spear, sana makapagkaroon pa sila ng more time sa fundamentals and basics. Sana Nagkaroon man ng pagbabago sa nararapat na venue ng laro dahil sa masamang panahon, ay hindi pa rin napigilan ang determinasyon ng mga manlalaro. Lakas, kumpiyansa at pagpupursige ang naging puhunan ng bawat atleta ngayong U-Games 2024. Dumaan man sa hamon ng pabugso-bugsong panahon, hindi pa rin maikakaila ang ipininta nitong saya na higit pa sa tagumpay sa mukha ng bawat manlalaro. Mula rito sa College of Education, ako si Aaron Corporal mula sa DZSU Radyo Kabiteño. Salamat Aaron. Samantala, futsal competition ng Siame dulot ng masungit na panahon. Balitang hatid ni Christian Nilo. Sa pagtatapos ng futsal tournament, balikan natin ang mga naging kaganapan sa nagdaang linggo ng torneo ngayong University Games 2024. Naantalang dapat sana'y pagbubukas ng futsal tournament noong Lunes dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan na nagdulot ng mga delay sa naka-schedule na mga laro sa venue ng event. Ganap na nagsimula ang unang match ng torneo noong Martes, 8 ng Oktubre, kung saan nagtapat ang Cavs Sunaik Dolphins at College of Education Soaring Eagles na natapos sa score na 3-1 pabor sa Dolphins. Masayang-masaya po kasi naging proud po sila coach sa akin, pati mga teammates ko po. Pag matatag po sa mga teammates ko, laging makikinig kay coach po yun. Samantala, tuloy pa rin pinutakte ng masamang panahon ang torneo kahapon, 10 ng Oktubre, kung saan kinailangan pa ng mga manlalaro na maglimas ng tubig mula sa court. Dahil dito, napagdesisyonan ng mga organizer na dumiretso na lamang sa penalty shootout. Ayon sa futsal tournament manager na si Jay Pellegrino, malaki raw ang naging epekto ng lagay ng panahon dahil hindi ito nagpahintulot sa kanila na sumunod sa kanilang schedule. Nagpasalamat din siya sa lahat ng sumusuporta sa bawat kupo ng lumahok at sa sport na futsal. Sa kabila ng mga pagsubok na naging bahagi ng University Games 2024, tagumpay pa rin nilang nairaos ang taunang kompetisyon. Christian Kyle Nilo para sa DZSU Radyo Kabiteño. Salamat Christian. Sa kabilang banda, si Cat Pistons bumida sa Taekwondo competition. Bulat mula kay Monica Lekigan. Ipinamalas sa mga manlalaro mula sa iba't ibang kolehiyo ang kani-kanilang lakas at husay sa Taekwondo sa ika-4 na araw ng University Games nitong Webes sa International Convention Center. Kabi-kabilang hiyawan mula sa mga taga-suporta ng mga kalahok sa Pomsei at Kyoryugi Taekwondo ang nangibabaw sa pag-usad ng kompetisyon. Nasungkit ng Sikat Pistons ang gintong medalya para sa female at mixed pair Pomsei category, habang ang Naik Dolphins naman ang nakapag-uwi ng gintong medalya para sa men's category. Samantala, matinding depensa at mainit na palitan ng sipa at suntok naman ang naganap sa sparring match ng mga kolehiyong umabante sa finals ng Kyoryugi. Bumida ang CCJ Vanguards, General Trias Generals, Sikat Pistons, Cavite City Sharks, Imus Heroes at CEIT Ravening Tigers sa men's category, habang ang Carmona Titans,
Sikat Pistons, CCJ Vanguards at SED Soaring Eagles naman ang nanguna para sa women's category. Sa kabuuan, nanguna ang Sikat Pistons na nakapag-uwi ng 4 na ginto at 2 tansong medalya. Manalo man o matalo, mananatili pa ring wagi ang mga manlalahok dahil sa nag-uumapaw na husay at dedikasyong kanilang ibinuhos sa bawat laro. Mula sa International Convention Center, Monica Likigan para sa DZSU Radio Caviteño. Maraming salamat, Monica. Karate Do, nagbigay ingay sa U-Games 2024. Balitang dala ni Renjel Inabe. Power, balance at focus. Ilan na lamang ito sa mga dapat isaisip ng isang martial artist. Kabilang narito ang mga atleta na mula sa iba't ibang kolehiyo at satellite campuses ng Cavite State University na nagpamalas ng kanilang husay sa Karate Do na isinagawa sa International Convention Center noong Miyerkules 9 ng Oktubre. Naghari ang CCJ Vanguard sa men's individual kata na nakapagtala ng 23.2 at 22.8 na puntos at nanguna naman ang Imos Heroes sa women's individual kata na pumuntos ng 23.2 at 23. Sa final round ng Karate Do, itinanghal na kampiyon sa individual komite ang Bacoor Stingrays sa parehong minus 50 kilograms at minus 68 kilograms at Imos Heroes naman sa minus 55 kilograms para women's. Samantala, nagugi ang SED Eagles sa minus 55 kilograms, CCJ Vanguard sa minus 60 kilograms at minus 75 kilograms. Bacoor Stingrays sa minus 67 kilograms at Carmona Titan sa minus 84 kilograms para men's. Nanguna naman ang CSPR Warriors para women's at CCJ Vanguards para men's sa team komite. May papayo ko lang po is pag nagtitraining po is training lang po talaga ng training para makuha nila yung gold ba na susungitin nilang gold, hindi lang bronze and silver. Kung ano man yung gusto nilang makuha. Training lang sila na maigi tapos makinig sa coach, sa lahat ng turo, sa mga payo ng coach. Hindi man naging madali ang kompetisyon na ipamalas naman ng bawat isa ang kanilang galing, tiyaga at talento sa layunin na makamit ang tagumpay. Mula sa International Convention Center, Renjel Inabe para sa DZSU Radio Caviteño. Salamat, Renjel. Mahilig ka ba sa mag-football? Hindi ako mahilig sa mga ganyang sports. Balita ko, sipa ka rin ng sipa. Baka gusto mong masipang kita. Salamat, Renjel. Football League umarangkada sa U-Games. Precious Salem, ibalita mo. Angking lakas sa pagsipa ng bola at bilis sa pagtakbo. Ilan lamang ito sa mga ipinamalas na katangian ng mga manlalaro ng Men's Football League mula sa iba't ibang campus at kolehiyo ng Cavite State University. Pinida ng Imos Heroes, Cavite City Sharks, Carmona Titans, Bacoor Stingrays, Sikat Pistons, CSPR Warriors, CCJ Vanguards at CEIT Tigers ang kanilang husay na bunga ng puspusang pagsasanay upang masungkit ang inaasam-asam na tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan ng laro, nagtamo ng unintentional injury ang isang manlalaro mula sa Sikat Pistons matapos nitong tangkaing agawin ng bola mula sa Bacoor Stingrays. Sa kabilang banda, nasiguro naman ng Bacoor Stingrays ang kanilang pwesto sa finals matapos patumbahin ng Sikat Pistons. Matapos ang serye ng matitinding football matches sa isinagawang University Games 2024, naging makapigil hininga ang kanilang mga laban kung saan ipinamalas ng mga manlalaro mula sa iba't ibang kolehiyo ang kanilang husay sa depensa at walang humpay na opensa. Mula rito sa CVSU Grounds, Precious Salem para sa DZSU Radio Caviteño. Salamat, Precious! Para sa iba pang balita, mga badminton player bumida sa U-Games. Hatid sa inyo ni Edison Asombrado. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, tuloy ang laban sa men's at women's singles at doubles division ng Badminton Games na ginanap noong 8 ng Oktubre sa Cavite State University Main Campus, Quadrangle. Sa unang araw ng University Games 2024, nagpakita ng liksi, lakas at gilas ang mga kupunan ng iba't ibang kolehiyo sa CVSU para sa elimination round na naantala dahil sa di inaasahang pag-ulan. Kinalaunan, nag-init ang laban sa simula at kalagitnaan ng quarter at semifinals.
Dito mas naging agresibo, matalino at malinis ang paglalaro ng mga atleta para makamit ang pwesto sa finals. Di nagpatinag si Nicole na mula sa CVSU Tracy Martires Golden Martyrs sa tatlong magkakasunod na set sa finals kontra College of Economics Management and Development Studies o SEMS Fearless Knights na naipanalo ang unang set. Para naman sa women's doubles, nasungkit ng tandem ni na Bervecia Villacampara at Kayla May Parado ng SEMS Fearless Knights ang gold medal laban sa Sikat Pistons ni score na 21-15, 17-21 at 21-18. Isa sa mga bumida sa laro ay ang magkaibigan na sina Angie Mercado at Daryl Alabado ng CVSU Tanza Men's Doubles na mag-iisang dekada ng magkapartner sa badminton at nakilala sa quadrangle bilang malalakas na kalaban. Dagdag pa rito, bilang sila ay nailagay sa kategorya ng kalalakihan, ilang din nila na magkaroon ng doubles para sa mga transgender balang araw. Hopefully soon or sa mga susunod pang panahon, yes, merong mixed doubles or kaya merong magkakaroon ng doubles per transgender, for iba pang mga day para mas maganda. Kasi if ever man ilagay kami sa girls, kami naman yung magiging dominant na unfair naman for girls. Sa pagtatapos ng badminton games, pinatunayan ng mga atleta ng CVSU na hindi masusukat ang galing sa kung anong campus o college kakabilang. Sa CVSU, lahat tayo henyo. Mula dito sa CVSU Quadrangle, ako si Edison Asombrado para sa DZSU Radyo Caviteño. Maraming salamat, Edison. Samantala, ilang koponan mula sa iba't ibang kolehiyo ng CVSU nagpamalas ng aking lakas at talino sa men's volleyball. Lahat ng yan sa ulat ni Homer Pagdanganan. Nag-aapoy na isip at nagbabagang paninindigan. Ilan lamang iyan sa mga nasilayan na katangian ng bawat koponan sa University Games 2024 Men's Volleyball Division, kung saan isa ang defending champions na CVSU Cavite City Sharks na nagdomina sa liga. Unang round pa lamang ipinakita na agad ng Cavite City Sharks ang kanilang hagupit nang ipanalo nila ang lahat ng kanilang mga naging laban sa Bracket A na siyang nagbigay daan para sa mas maagang pagtungtong nila sa semifinals kasama ang Cast Blazing Phoenix na kalaunay sinundan din ng SEMS Fearless Knights at Sea-Spear Warriors. Pagdako ng semifinals, nagharap ang Cavite City Sharks at Sea-Spear Warriors na ipinanalo ng Cavite City Sharks sa loob ng 4 na sets. Sa kabilang dako naman ay nanalo ang Cast kontra SEMS at makakaharap ang Cavite City Sharks sa finals. Pagtungtong sa finals, nagharap ang Cavite City Sharks at Cast Blazing Phoenix. Naging dikit ang laban sa pagitan ng dalawang koponan sa unang set, ngunit nanaig pa rin ang matibay na opensa at depensa ng Cavite City 28-26. Pagdako sa second set, umarangkada na ang Cavite City at nagpatuloy hanggang ikatlong set at tuluyan nang nakamit ang Cavite City Sharks sa kanilang panibagong kampyonato sa score na 25-17. Ayon sa Cavite City Sharks setter at team captain, para daw ang kampyonatong ito sa lahat ng coaches at taga-suporta nila. We will dedicate po yung win po namin po sa coaches po namin unang-una and sa mga friends na sumuport sa amin, sa mga families na walang tigil na pag-support sa amin, and syempre para sa mga sarili po rin po namin kasi po nag-work hard kami lahat dito. Samantala, nagkampiyon naman sa Women's Volleyball Division ng koponan ng Cavite City Sharks kontra sa SEMS Fearless Knights. Ako si Homer Pagdanganan para sa DZSU Radyo Caviteño. Maraming salamat, Homer. Talaga nga namang impresibo ang bawat banat ng ating mga atleta, partner. Palo kung palo, bira kung bira, Mariela. Hindi magpapatalo ang bawat isa sa kanila, Mariela. Dumako naman tayo sa ikahuling balita. Pasig laban sa basketball men and women 3x3 nitong U Games na tunghayan. John Nestor Tatil, ibalita mo. Hindi alintana ang init sa loob ng gymnasium at open court ng Cavite State University main campus sa nag-aalab na kagustuhan ng bawat isa na makamit ang titulo sa men's and women's basketball category.
Tinapos na ng CVSU Imus Heroes ang laban nang makamit nila ang gintong medalya sa kategoryang 3x3 Women's Basketball. Sa puntos na 11-9, pumangalawa sa kanila ang Bacoor Stingrays para sa silver medals. Samantala, 1 puntos ang nagpanalo sa silang Flaming Phoenix laban sa College of Criminal Justice sa score na 9-8 na siya ring nakasungkit ng bronze medal. Pinagharian naman ng silang Flaming Phoenix ang kategoryang 3x3 men's basketball sa puntos na 19-17 matapos lampasuhin na ang College of Criminal Justice Vanguards para sa gintong medalya, habang nasungkit ng CCJ ang silver medals. Para sa bronze medal, nagbanggaan ng General Trias Generals at Tansa Wolves kung saan pumabor ito sa Generals na may puntos na 13-11. Narito naman ang naging komento ng team captain ng CVSU silang Flaming Phoenix nang tanungin sa key points ng kanilang pagkapanalo. Siguro po yung naging key points po namin nung nanalo po kami sa 3x3 basketball men's po. Yung teamwork po namin, tsaka po yung hard work po. Nice game po kasi ginawa po nila yung best nila. Champion po. Sa hinaba-haba ng posisyon, isa pa rin ang tatangkalit ng piyon. Mula sa iba't ibang kolehiyo at satellite campuses, pinamalas pa din nila ang tagay ng mga talento. Mula rito sa University Gymnasium, John Nestor Takin para sa Team CSU, Radyo Caviteño. Maraming salamat, John Nestor. Talaga namang nag-aalab ang mga atleta sa pagbandera ng kanilang colleges at campuses. At nakita nating pinaghandaan talaga nila ito ng mabuti, partner. Tama ka riyan, Mariela. Alam mo, nung nanood ako ng U-Games, nag-cover ako. Na-carried away ako. Kumbaga, hindi na ako nakapag-cover dahil sobrang enjoyment. So, Ganun sila kagaling, no? Yes, tama ka yan, Mariela. Nang ibabaw ang gilas ng bawat atleta sa nagdaang palaro at ibinigay nila ang lahat para sa magandang laban ngayong taon. At tandaan na ang palarong ito ay may layunin pag-isahin ang diwa ng bawat kabsuhenyo. At inyong natunghayan ang mainit na balitaan na siksik ng umaatikabong aksyon. Makabuluhan at puno ng kahusayan ng ating kwentuhan. Ngunit kailangan na muna natin magpaalam sa lahat na nakatutok sa atin. Muli ako si Henderson Satsatin, kasama ninyo sa pag-aatid ng mga pinakabagong impormasyon sa loob man yan o sa labas ng ating pamantasan. At ako naman si Mariela Raagas, kasama ninyong humimay sa detalye ng bawat balita. Ito ang DZSU Radyo Caviteño para sa U-Games 2024 Special Coverage.